Diyos. At Panginoon, alam niyo po na hindi ko po ito kaya Panginoon, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan niyo, kalakasan niyo, at kaintindihan sa bawat isa na kung ano man yun na pakinggan po namin, may sa puso namin to at may sasagawa namin sa aming pong buhay. Yung distractions, Lord, please, yung Diablo, magbibigay yan ng antok at distractions sa bawat isa. Tulungan niyo po yung bawat isa dito na makapag-focus po kami sa pakikinig ng iyong salita. Purihin po kay Lord sa lahat ng bagay nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige, pwede na tayo makupo. Okay, maganda yung pag-aaralan po natin ngayong araw po na ito, no? Ang pag-aaralan po natin is focusing on Jesus. Focusing on Jesus. O yung nakatingin ka lang sa Panginoong Jesucristo natin, no po? So, napag-aralan natin last week, yung keep natin yung fire, diba? Yung apoy sa Panginoon, no po? Na kung saan na pag-aralan natin si Paul, si Silas, at yung taong nakakulong. Sila pala nakakulong. Sila yung nakakulong at yung tagapagbantay nung kulungan, kung naalala niya, di ba may earthquake, may lindol, okay? Okay, pag-usapan naman natin, bakit sila nagagawa nilang maglingkod ng totoo at tapat sa Diyos? So ngayon pag-usapan natin, kahit ikulong na, no? Totoo pa rin sila sa Panginoon nila. Paano daw nila ginagawa yon? Kung babasahin natin yung Hebrews na po, kung babasahin niyo yung chapter 11, iba't ibang tao na meron silang pananampalataya. Kung babasahin niyo yung Hebrews 11 verse 4, sinabi diyan, by faith, si Abel, no po, si Abel, no? Na kung saan meron siyang pananampalataya sa kanyang Panginoon. Yung next po, sa verse 5, by faith, Enoch. Okay, meron siyang pananampalataya sa kanyang Panginoon. Si verse 7, by faith, Noah. Verse 8, by faith, Abraham. Verse 17, by faith, Abraham. Verse 20, by faith, Isaac. Verse 21, by faith, Jacob. 22, by faith, Joseph. 23, tsaka 24, by faith, Moses. Verse 31, by faith, Rahab. Sa verse 25, tingnan niyo po. Women received their dead raised to life again, and others were tortured. Pero na-torture na itong mga to, no po? Not accepting deliverance that they may obtain a better resurrection. And others had trial of cruel mockings and scourgings. Talagang pinahiya ito at nilatigo daw yung mga Kristiyano noong unang panahon. Moreover, of bonds and imprisonment, kinukulong na po. Tinatanikala. Verse 37, they were stoned, pinagbabato, sawn asunder. Alam niyo po yung ibig sabihin ng sawn? Nilagare. Biro mo, buhay ka, lalagarin ka. Hindi, no? Nilagari po daw sila. Yung iba, tinukso. Yung iba, sinaksak ng sword. They wandered about in sheepskin and goatskin, being destitute, afflicted, tormented na po. Verse 38, sabi niya, of whom the world was not worthy, they wandered in desert, in mountains, in dens, caves, no, of the earth. Ano pinapakita po dito? Itong mga taong to may pananampalataya sa Panginoon na kahit pahirapan po sila, nagpapatuloy sila sa paglilingkod nila sa Diyos. Paano kaya nila gawa yun? Opo. Kung ako kaya, ganun kaya ako? No? Kung tatanungin natin sa sarili natin, kung napahirapan na kaya ako, maglilingkod pa rin ba kaya ako? Ngayon, paano ba nila nagawa? Kung babasahin natin sa Hebrews chapter 2, pag-aralan natin, paano ba nila nagawa? Sa verse 1, sabi niya, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ano ibig sabihin niya po? Number 1, mabilis na po tayo, no? There is someone looking. Kaya po sila nakakapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano kasi alam nila merong tao daw na nakatingin sa kanila. Letter A, sa langit. Ano yung nakatingin sa kanila? Yung mga tao sa langit, yung mga nauna. Alam niyo po ba na may mga ibang Kristiyano, hindi mo alam mga kamag-anak mo yan. Na kung saan sila Kristiyano at ngayon nasa langit na sila, at ang ginagawa nila, pinapanood ka nila. Tinitignan nila kung totoo ka talaga sa Panginoon. At in-encourage ka na, sige, magpatuloy ka. Maglingkod ka ng tapat sa Panginoon. Sige, kaya mo yan. Oo, alam ko may problema. Pero kami, siguro, sila,
Matanda na, bago naligtas, tapos namatay na. Kumbaga wala talaga silang ganong nagawa para sa Diyos. Kung kami konti reward namin sa langit, ikaw sige magpatuloy ka. Malay mo, mga magulang yan, ligtas na pala. Langit pala sila. Hindi niyo po alam. Minsan nagkwento kami, si Sial yata yun eh. Nagkwento kami ni Sial, sabi niya, Pastor, may kamag-anak pala kaming Baptist. Baptist, sabi niya. May kamag-anak pala kami. Hindi pa ako Baptist, pero ikaw yun, no? May kamag-anak pala kaming Baptist, sabi niya. Oh, tingnan mo sila, Jed. Sabi ko, may kamag-anak sila Baptist. Eh. Alam niyo yun? Hindi. Bigla na lang niyo nalaman. Alam na ba? Oo. Pero ito, hindi niya alam. Meron sa atin dito, hindi mo alam. Baka yung ninuno ko, Baptist din. Nakakilala sa Panginoon, nasa langit. At in-encourage ka nila, anak, apo, magpatuloy ka. Maglingkod ka ng totoo sa Panginoon. Napo. Na kung saan gawin natin lahat para sa Panginoon. Kasi bakit? Una sa lahat, alalahanin mo, alam niyo po, para mapanatili mo yung apoy mo dyan, magseryoso ka sa buhay Kristiyano mo, lagi mong alalahanin, merong nasa langit na encourage ka din. Mali mo, sila Moses na dyan, magpatuloy ka, maglingkod ka. No? Ako, hindi ko nakuha yung lupang pangako, hindi ko nakita yung lupang pangako. Pero ikaw, may pangako sa iyo yung Panginoon, may blessing sa iyo. Pwede mo makuha yan. Amen po? Ina-encourage po nila tayo. At isa pa po, dito sa mundo, alam niyo po ba, kahit anong gawin mo, merong taong nakatingin sa iyo. Meron po. Pastor, ano lang ako, tahimik akong tao. Wala naman pumapansin sa akin. Yun lang ang akala mo. Alam niyo ba, kahit sino ka pa, basta Kristiyano ka, meron nakatingin sa iyo. Hindi lang sila nagsasalita. No po? Naalala ko yung pamangkin ko. Kadalang lang na yung makita ng pamangkin ko kasi pag pumunta kami sa Angeles, hindi naman dun sa bahay namin pumunta sa church lang, tapos babalik na kami kaagad dito kung wala na may pupuntahan. Pero isa sa pamangkin ko, sabi ng nanay ko, sabi niya ganyan, yung kapatid ko, yung panganay namin, yun yung panganay niya din, lalaki. Bata pa nun siya, siguro mga 5 years old. Sige, tanong mo kung anong gusto niya maging paglaki niya. Sabi ko, sige, anong pangalan niya? Look, anong gusto mo maging paglaki mo? Tinuro niya ako. Gusto niya pala magpastor paglaki niya. Bakit kaya? Tinitignan pala niya ako. Hindi ko naman niya siya nakikita. Siguro tinitignan niya ako sa Facebook. Nakikita ng ate ko. Tingnan mo si tito mo. Kukuha niyo po yun? Meron pala tumitingin sa akin. At isa pa, meron tayong Bible student yun, si Jeff. May tumitingin sa akin. Kaya dapat mag-ingat ako sa buhay Kristiyano ko. Dapat, makikita niyo si Pastor, nag-ML. Jeff, tara dito. Mag-rank tayo, ranking. Huwag ka muna punta ka rin mga mo. Mag-ano saka mo na sila tulungan. Mag-ano lang tayo, mag-games tayo dito. Sige, 1 hour lang, saglit lang. Nakuha niyo po yan. Tinitingnan niya ako. Anong prinsipyo tinuturo ko sa kanya? Napo. So, ano mangyari? Ayusin ko yung buhay Kristiyano ko. May sasabihin ako sa kanya na mga payo na dapat ako rin ginagawa ko. Tama po? Tama po ba? Kasi pangit naman ang sasabihin ko, Jeff, ganito yung gawin mo, ha? Ganyan yung gawin mo, tapos di ko naman ginagawa. Maniniwala siya sa akin? Hindi po, no? So, anong dapat gawin natin bilang isang Kristiyano? No po? Check natin yung sarili natin. At lagi mong alalahanin, ma-remind po tayo lahat na po, ma-remind tayo na mayroong tao na nakatingin sa akin. Nasa langit man yan, no po, o dito sa mundo po natin. Meron lagi nakatingin, akala mo lang wala. Pastor, wala, wala namang pumapansin sa akin. Hindi, meron pong tao nakatingin at inaalala po nila, tinitingnan nila, Kristiyano ka at kung anong gagawin po nila. So, dapat yun yung mag-trigger sa'yo. Dapat gawin ko yung tama kasi may nakatingin pala sa akin. Di mo lang napapansin. Pero meron. May nag-look forward sa inyo. Yung mga batang iba dyan, tinitignan ka nila. No? Isa, tinitignan ko si Jabo, tinitignan ko sa akin. Jabo, hi! Happy din sa pero hindi mo lang tinitignan ka niyan. No po? Tinitignan niya yung buhay mo. No? Kung sino ka at ano ka. No po? Number 2, bilis lang tayo, 3 points lang, no po? Number 2, sabi niya po dito, there is something that will stop you.
Buksan po natin ulit, no? Hebrews chapter 12 and verse 1. Wherefore, seeing you also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Cloud of witnesses, sa langit, meron nakatingin sa'yo. Okay, binabantayan ka. So, dapat yan yung maging reminder mo, ay, may mga nakatingin, mali ko, mga kamag-anak ko, lolo-lolo ko, mga magulang ko nakatingin sa akin. So, anong gawin ko? Gawin ko ng tamay buhay Kristiyano ko, at may nakatingin sa akin dito sa lupa. At ano pa po? Sabi niya dito, let us lay aside every weight. Itabi mo lahat ng pabigat. Hindi po tabayan, no po. Hindi rin bibilyan, no? Ano itong weight na ito? No po. Yan yung mga bagay na kung saan nagpapabigat sa'yo sa buhay Kristiyano mo. No, minsan po may naging kaibigan ako na Bible study Kristiyano. Ang nangyari po is sumasama siya sa drug racing. Alam niyo po yung drug racing na po. Hindi po drugs yun, no? Ang drug racing, diretsong race yan. Diretso. No? Ewan ko, nakakita na kayo gano'n. Mahilig siya magmotor. Ewan ko kung sumasali siya mismo o nanonood siya. Drug racing, race yan ng pabilisan motor. Padiretso lang, walang kukorba, diretso lang. Pabilisan, matulid, pinang matulid. No? Ang ginagawa daw ng iba, yung motor niya, yung iba tatanggalin nila yung tangke ng motor, no? Kung pwede nga walang gulong, pwede ba yung walang gulong? Hindi na ko pwede, siguro, no? Pero lahat ng pabigat, gagawin niya. Hindi ko alam kung biro yun, sabi niya, Pastor, may isa nga yung mga rider, yung nagmamotor, nakagrip na lang daw eh. Kasi parang magaan. Tsaka malakas yung hangin eh, o paano? Kung biro niya lang yun. Pero hanggang maaari, lahat ng pabigat. Kahit sa takbuhan, marathon, ako nakapanood na kayo ng marathon, yung tumatakbo, o kahit racing ng takbuhan eh. Meron ba kayo nakita, nakikipag-race, madala siyang backpack? Meron po ba? Wala. Pag tatakbo yan hanggang maaari, pinakamagaan na sapatos, pinakamanipis na short, pinakamanipis na damit. Bakit po? Pag tumatakbo, dapat magaan. So ano yung sinasabi ng Bible po dito? Alam niyo ba, yung dyablo, gagawa siya ng paraan para mahinto ka sa buhay Kristiyano mo o magpabagal man lang. Imbes na lalago ka sa Panginoon, mas mamahalin mo yung Panginoon, mas magiging malapit ka sa Panginoon, hindi. Babagal yung paglago mo. Kasi bakit? May pabigat ka. No po. Ano yung mga gagamitin niya? Dapat kasi bitawan natin yung mga bagay. Hindi naman laging kasalanan yung pabigat eh. Kaya nga sabi niya po dito, let us lay aside every weight and the sin. Ibig sabihin, magkaiwala yun. Merong pabigat, merong kasalanan. Ngayon, ang tanong, ano yung bagay na pabigat? Na imbes na makapag-Bible reading ka, imbes na makapag-pray ka, imbes na makapag-church ka ng maayos, ano po ba yung bagay na nagiging pabigat sa'yo? Hindi naman sila kasalanan, pero pabigat po sila. Pwede yung school mo. Papakabuyat ka, Sabado ng gabi, Linggo niyan, inaantok ka sa church. Pwede naman na trabaho mo. Puyat ka sa trabaho, pagod ka sa trabaho, kinabukasan, inaantok ka sa church. Pwede yan po yung relaxation mo. Mas marami kang oras na mag-relax pagkatapos ng school, trabaho, kaysa sa pagbabasa mo ng Bible. Ano yung pwedeng relaxation ngayon? Sa panahon natin ngayon, pwedeng Facebook yan, pwedeng games yan, pwedeng Korean novela, pwedeng TV, pwedeng Netflix. Ano po? Marami. Pwedeng kwentuhan. Alam niyo ba pati yung kwentuhan? Ano po yan? Pwedeng pabigat yan? Minsan, makikipagkwentuhan ka, mapapatagal ka ng kwento, oras na pala. Minsan, binisita namin tapos si tatay eh. Nakwento ko yung si Kuya dito. Mamaya kami dalawa, teka, lunch na yata. Di ba? Kwentuhan. Pwede yan na makakuha ng oras mo. At kung titingnan nyo po, no, hindi kayo nagtataka, halos lahat naman sa atin dito, pantay-pantay naman kayo ng church. Wala naman palya yung bawat isa. Tama po? Oh. Pero kung titingnan nyo, kahit yung dalawang Kristiyano, sabay yan sa loob ng simbahan, nag-church, silang dalawa, nagsa-Sunday, nagwe-Wednesday, lagi silang present sa lahat ng
activity sa church. Pero kung titignan nyo, magkaiba yung growth nila o yung paglago nila. Yung iba, mas malakas yung pananampalataya kaysa dun sa kabila. Mas napapatunayan nila yung Diyos kaysa dun sa kabila. Mas malapit sila sa Diyos kaysa dun sa kabila. Alam nyo po bakit? Kasi yung isa, binitawan niya yung pabigat. Yung isa, may pabigat pa din. May iba pa rin silang ginagawa sa free time po nila. No? Lahat naman sa atin po dito ay may 24 hours. Meron ba dito yung 26 hours? Sa buong araw? Wala. No? At naniniwala ako dito, lahat po tayo dito, hindi ka pa ganun ka-busy. Pastor, busy ako. Hindi ka pa ganun ka-busy. Ang tanong, ito po yung tanong ko. Meron ba sa inyo na sobrang busy ka, hindi ka na nakakain kasi sobrang busy mo? Hindi ka na nakatulog kasi sobrang busy ka rin. Wala ka ng oras matulog. At hindi ka na nakaligo. Yan po ba? Nakaligo naman yata lahat. Kasi, Pastor, hindi ako busy. Hindi na ako nag-toothbrush, tsaka hindi na ako niligo eh. Meron po ba? Hindi lang talaga na. Wala, di ba po? Kung hindi ka na nakaligo, siguro baka busy ka na kasi hindi ka na nakakaligo. Di ba, nakwento ko po sa inyo nun. Meron akong kaibigan, sobrang busy niya daw, 3 araw na siyang di naligo. Di ako sa'yo, sabi ko sa kanya. Siguro, busy ka talaga. 3 araw daw siyang di naligo. Oh. Ngayon, gano'n ka ka-busy? Kung kaya mo pang maligo, kumain, mag-toothbrush, no po, may time ka ba? Mag-makeup, no? May time ka ba? No po, may time ka ba na pwede mong ibigay yan para sa Panginoon? Ang nangyayari po kasi, imbes na makapag-spend time ka sa Diyos, yung free time natin, nakukuha natin sa ibang bagay. Pwedeng na sobra ka ng tulog, na Facebook ka, na YouTube ka, na Netflix ka, na ganito ganyan ka, imbes na makapagbasa ka ng Bible. Amen po? So, anong gagawin mo? Pwede ba, ngayong 2025, iles mo yung iba? Iles mo. Bawasan mo yung sa Facebook. Minsan, nung nagkaroon po kami ng mga, yung sa young people, no, sabi ko sa kanila, sabi niyo, busy kayo. Yung iba daw, hindi nakapagbasa ng Bible. Sige nga, tingnan natin. Alam niyo ba sa cellphone, meron siyang tinatawag na digital well-being. Pag chinek mo yon, yung screen time o yung pagbukas mo ng cellphone mo, inoorasan niya. Kunwari, ilang oras ka nag-Facebook, ilang oras ka nag-YouTube, ilang oras ka nag-games. Sabi daw, busy. O yung isa, makikita mo, 6 hours sa buong linggo. Naka-open yung games niya. 6 hours. Biro mo na, napuno niya yung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Friday, papuntang Sabado. Sa buong linggo na yon, sa buong ginamit niya yung cellphone niya, nabuo niya yung 6 hours kaka-games niya. Ibig sabihin, may oras siya. Yung iba, 4 hours, YouTube. Sa buong linggo. So, pag i-plus mo, i-minus mo, everyday, kahit paano, pwede ka makapag 10 minutes sa pagbabasa mo ng Bible mo. Amen po? Oh. Busy ka, pero naniniwala ko, may time ka. Kasi may time kang mag-cellphone. Pero ba dito, masasabi mo sa buong linggo, hindi ka nag-cellphone kahit minsan. Mababa yung kamay ko eh. Oh. May time po tayo. Na po. At yung isa pa, hindi lang pabigat, kundi yung kasalanan. Tandaan niyo po, yung kasalanan, sabi niya dito, let us lay, sa chapter 12, verse 1, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Ano yung beset na yan, no? Hindi busit yan, no po? Beset. Oh, beset yan, hindi buset, no? Oh. Yung beset po na yan is magtatrap sa'yo, magpipigil sa'yo, babalot sa'yo, no po. Ang kasalanan yan yung babalot sa'yo, magtatrap sa'yo, no? Pag ikaw nabubuhay ka bilang isang Kristiyano, yung si Satanas gagawa siya ng paraan para matrap ka sa kasalanan na hindi mo ma-enjoy yung buhay Christian mo. No? Hindi mo ma-enjoy na kung saan yung kasalanan mo itatago-tago mo yan tapos hindi mo mararamdaman yung Diyos sa buhay mo
Kasi bakit? Pinaglalaruan mo yung kasalanan. Kaya magtataka ka, yung buhay Kristiyano mo, yung takbuhin mo buhay Kristiyano, hindi ka talaga maayos sa paglilingkod mo, tapos ang mangyayari pa, sasabihin mo, alis na lang ako sa church. Nako. Hindi. Huwag mong iwan yung church. Iwan yung kasalanan. Amen po? Bakit mo iiwan yung Diyos na nagmamahal sa'yo? Tama po? Amen po? Bakit mo iiwan? Mag-i-enjoy. Tandaan niyo po ang kasalanan, may enjoy mo naman talaga. Walang kasalanan na hindi nakaka-enjoy. Meron ba kayo nakitang umiinom? Siguro yung broken hearted. Pero yung mga barkada, umiinom, meron bang umiiyak dyan? Wala. Meron ba nagsusugal habang nagmamadyong siya? Nakakalungkot magmadyong. Tapos nananalo siya. Nanalo na naman ako. Meron bang gano'n? Wala. Nakaka-enjoy po lahat ng kasalanan. No po. Pero darating sa punto, pag nagkasakit ka na, no po, pag ubus na yung pera mo, pag talong-talo ka na, iiwan ka. No po, ni Satanas at ng mundo at ng kasalanan na yan. Latang-lata ka, diyan ka lang. Tatapon ka lang nila. Pero tandaan niyo po, yung Diyos hindi kanya iiwan. Ni pababayaan ka. Amen po? So, anong gawin mo? Iwan mo yung kasalanan. Huwag po yung Diyos. Letter C, sabi niya po dito, so run with patience. Sa next verse, sabi niya po, yung last verse dun sa, yung pinakadulo ng verse 1, and let us run with patience the race that is set before us. Tumakbo daw tayo na merong pagpapasensya. Kasi po, pag tumatakbo ka ng walang pagpapasensya, no, yung walang pagpapasensya sa sarili mo, yung pagpupursige, hihinto ka. Hihinto ka. Ba, nanginip, ayaw ka na. Nakakasawa, walang pagpapasensya. Dapat pinagpre-pray natin sa Panginoon yung pagpapasensya. Merong isang bata, sabi niya, gusto niya daw ng pasensya. Kasi may mabilis suminit yung ulo niya. Nag-pray sa Diyos, sabi niya, Diyos, sabi niya, bigyan niyo akong pagpapasensya, bigyan niyo na ako ngayon. Pwede ba yan? Okay, hihingi siya ng pagpapasensya, pero dapat nila. Di ba po? Ang pagpapasensya, na po, dapat makuha po natin yan. Okay? Tandaan niyo po, nagpre-pray ka sa mga kamag-anak mo sa buhay mo. Sana makasama ko sila dito sa church. No? Nagpre-pray ka ng good health mo. Sana maging maayos na ako. Provision mo. Sana matapos na yung mga problema ko, yung sa pera, ganito, kailangan namin. Magpatuloy ka lang. No? Tandaan, hindi naman magic at hindi naman genie si God na, Lord, bigyan mo ko dito. Nandiyan na kagad. Hindi naman ganun yung Diyos po natin eh. Minsan, bibigyan ka niya, hindi ka niya bibigyan ka agad para matuto ko rin magpasensya. Apo, magpatuloy ka lang. Maglingkod. Pray ka lang sa Diyos. At so yung Panginoon, sumasagot naman yan ng panalangin. Amen po? Naalala ko yung nanay ko noon, yung tatay ko, ayaw na ayaw niya sa church. Kasi katoliko siya eh. Ayaw niya. Isa siya sa mga nagper-persecute o nagpapahirap sa nanay ko. Ako, ayaw niya. Napapagalitan siya sa, yung nanay ko napapagalitan sa tatay ko dahil nag-church siya. Okay, pwede, minsan may marireklamo, mag-aaway, gano'n. Kaya nag-church, magpatuloy ka lang po. Kasi kung noon yung nanay ko, dahil dun sa mga nangyayari, no, tatay ko, hindi niya kami hahatid sa church. Okay, may gagawin, masahe kami, gano'n. Kung noon tumigil po yung nanay ko, wala kami dito, wala ako ngayon dito. Walang pastor dito, wala rin kayo. Pero dahil sa pagpapasensya, sa pagpapatuloy, sa pagpre-pray, Lord, please, tulungan niyo po yung asawa ko makakilala rin sa Panginoon. Ang ginagawa niya nga, nilagyan niya daw ng picture na maliit yung tatay ko doon sa Bible niya. O, dinadala niya yun. Lord, tulungan niyo po yung asawa kong ito. Lord, yung asawa kong ito, makasama ko rin soon. O, gumawa yung parang ng Diyos. Nakasama niya yung tatay ko. At ngayon, kompleto po kami. Pero kung noon, tumigil kami, walang pagpapasensya, walang pagpapatuloy,
wala po kami ngayon dito. At wala kayo dito ngayon. And sana bawat isa sa atin, no, matuto tayo na magpasensya. So, na napag-aralan po natin, number 1, ha? Okay, magpatuloy ka kasi merong mga tao nakakita sa iyo. Focus ka lang kay Jesus, no po. Number 2, magpatuloy ka kasi tandaan mo, maging ready ka na. Gagawa yung diablo ng paraan para huminto ka, matigil ka, o bumagal ka sa takbuhin mo bilang isang Kristiyano. At number 3, tandaan mo, ito yung dapat yung nakakapag-trigger sa iyo. Ano yun? There is somebody that loves you. Merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen po? Okay. Sabi niya dito sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tingin ka kay Jesus. Huwag ka tumingin sa ibang bagay, tumingin ka kay Jesus. Minahal ka niya. Ginawa niya lahat para sa iyo, sa pamilya mo. Ngayon, nag-church po tayong lahat. Nalaman mo yung papuntang langit balang araw. Sana yan yung nagpapatrigger sa'yo na maglingkod ka ng totoo at tapat sa Panginoon. Amen po? Okay, na kung saan yung may enjoy mo yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Noon po, mahilig ako mag-bike na po. Nakakit kami ng bundok, nagbabike kami, pakit ng bundok. Nagpunta kami dito sa Zambales yata yun, o Bataan na po. Nagbike kami, inakit namin yung isang bundok dyan. At yung pinaka gustong-gusto ko yung kahit nakakapagod siya na mag-bike, pagdating mo dun sa taas, na po, may picture ako dito yun. Pagdating mo sa taas, magkakapi kami. Okay, next month. Yan. Diba? Sino gusto magkape? Diba po? Kaya inilagay yung picture, pampagising sa inyo, natok na iba eh, no? Sino gusto magkape? Yeah. Sarap magkape sa sa bundok, no? Ang sarap, no po. At next tayo, at yung makikita mo yung tanawin, no? Yan yung dahilan, ba't nagbabike ako nun eh. Makita mo yung creation ng Diyos. Wow! Napakaganda. No po. Napakaganda. Makikita mo, nandun ka sa tuktok, no? Makikita mo yung iba, papantay mo yung bundok, yung iba, makikita mo, wow, ganda. No? Na kahit nakakapagod, may success, may fulfillment, no? Na kung saan, napagod ka, pero pagkakita mo, wow! Tapos, maganda yung klima, yung hangin, masarap, no? Tinikman ko eh. Hindi naman pwede, masarap. Masarap yung hangin, no? Nakaka-enjoy. So, ano pinapakita natin dito? Kung titignan niyo po, letter A, Jesus has joy even in suffering. Sabi niya po dito, number 2, verse 2, sabi niya, Hebrews 12, verse 2, tignan niyo po, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, ano kasulat po? For the joy that was set before him, endured the cross. Pastor, pwede ba yan si Jesus? Meron siyang joy sa suffering? Tandaan niyo po, hindi ibig sabihin ng joy, ibig sabihin yung tumatawa ka. No? Ano yun, habang pinapako si Jesus? Pinapako siya. Hindi naman gano'n, no po. Ano yung joy? Na kahit tinitiis niya po lahat ng sakit, no po. Kahit tinitiis niya yung pagod, kahit tinitiis niya lahat ng hagupit, no? Pinagpatuloy niya yan. Alam niyo po bakit? Kasi inaalala niya na pwede kang maligtas at pwede kong maligtas. Kahit gaano kasakit yung hagupit, kahit gaano kabigat yung krus, kahit gaano kasakit yung pako, iniisip ka niya at ako. Na balang araw, no? Pag natapos lahat ng ito, lahat ng sakit na nararamdaman ko, lahat ng mga tao na gusto na humingi ng tulong sa akin, humingi ng tawad sa akin, balang araw, pag namatay sila, pwede ko silang makasama sa langit. Yun yung naging dahilan, ba't nagpursige po siya. Katulad ng pagbabay ko, minsan nagbabay ko. Minsan meron ako nakahabol. Madalang lang po kasi noon eh. Ako, doon sa grupo namin, ako yung laging nauuna. Pero minsan may nakasabayan ako, malakas din. Nag-bike kami, nauna siya, pinipilit ko. Wala, ayaw talaga. Tapos, hanggang sa naramdaman ko, may tumitibok yung puso, tumitibok na rin yung utak ko ba? At least may nalaman ko, may utak pala ako kasi may tumitibok din dito eh. No? Oh.
Tapos tinabi ko, pero ba't namin pinagpapatuloy yun? Kasi merong joy. Pag nandun ka na sa taas, wow! Ang ganda! Yung Diyos ganun din. Nagpatuloy siya kasi, wow! Gusto ko na makasama yung mga tao na minahal ko, na ginawa ko. At gusto ko sila sa langit balang araw. Yan yung dahilan. Yun yung nag-trigger sa kanya na kahit masakit, kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit masakit na yung nararamdaman niya, pinagpatuloy niya yun at meron siyang joy sa puso niya. Amen po? Letter B. Jesus despised the shame. Na kung saan, sabi niya dito sa verse 2, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Na kung saan, kahit napahiya siya, hindi yan yung Jesus na nakikita niyo po sa mga rebulto, na makikita mo, nakapako doon, may damit pa. Alam niyo mo ba kung pag-aaralan niyo si Jesus, nakapako yan na nakubo, diba? Wala siyang saplot. Kinuha po yung saplot niya. Hubad-hubad. Napapahiya. Pero mo ikaw, normal dito, gusto pako ka, tapos nakubad ka. Wala. Pero lahat po ng yun, tiniis niya. No? Kaya remind ko po kayo, yung bawat Kristiyano po dito, no? Tandaan mo, si Kristo, mahal ka niya. Dapat yan yung nagtitrigger sa'yo na si Kristo, minahal niya ako, lahat ginawa niya sa akin, dapat ako din. Amen po? Igawin ko rin lahat para sa Kanya. Magtingin ka, tumingin ka, mag-focus ka kay Jesus. No po? Ang problema po kasi, maraming Kristiyano ngayon, darating sa church, dahil na-offend, nandun, pupusangon. Tapos tatanungin ni Ma'am Brenda, nakita ko, ni Pastor, na paano ka? Na paano ka? Meron na naman ano naman ginawa nyo dito? Na paano? Wala po. Wala po. Diba? Alam niyo yung ganun na bagay, wala akong pinapatamaan po dito, no? Pero alam niyo yun, yung ganun na bagay, dapat matuto na tayo. Kasi hindi ka nakafocus dapat sa tao. Kung hindi dapat sa Panginoon. Meron ako dito na po. Okay, sino marunong mag-balance po dito? Mga lalaki na marunong mag-balance. Anthony, marunong mag-balance. Tatayo ka dito sa harap. Biro lang. Okay, so ito, meron ako sulat dito. Jesus is all I need. Tapos dito, Jesus is everything. Anthony, kaya mo mag-balance na ganyan? Gagalaw pero hindi mo ulit. Subukan natin. Sige ha? Subukan natin si Anthony. Kasi siya yung siya yung nandito sa harap. Sige. Okay. Ang gagawin mo, una, Anthony, is ibabalance mo at tumingin ka dyan kay Jesus. Sige nga, subukan mo kung mabalance mo siya. Yan. Wak. Okay, stop. Okay na. So, nakuha niyo po, nababalance na. Okay, dito ko ulit. Kumarap ka dito. Yan, para makita mo. Subukan mo ngayon, tumingin kay CL habang binabalance mo yan. Sige nga, subukan mo. Mahirap, di ba po? Mahirap. Ulit. Subukan mo ulit tumingin kay Jesus at i-balance mo ulit. Okay, tingin ka lang. O yan. Ayan, pwede. Wala tayo titirahin mo. Galit sa akin ko eh. Sabi ko kasi magbabalance sa akin. Nakuha niyo po? Subukan mo ulit. Last na. Tingin ka kay Kuya Dennis. Kuya Dennis. Habang binabalance mo yan. Mahirap. Nakuha. Nakuha niyo po? So, mahirap na mag-balance. Okay? Mag-balance sa ating buhay Kristiyano. Okay, kung nakatingin ka sa iba. Amen po? Okay? Kaya marami na-offend kasi sila yung tinitignan mo si Steph. Tinitignan mo sila yung nakadiretso ko, si Kuya Chris, si Alex, sa kanya ka nakatingin, habang ikaw, namumuhay ka bilang isang Kristiyano, sa kanila ka nakatingin, no wonder, na-offend ka. Alam mo? Pag hindi na siya naglingkod, pagpalpak sa loob ng tahanan nyo, o sa pagiging mga kamag-anak nyo, o napunta mo sa church, may nasabi siyang hindi dapat, hindi ka na mag-church. Alam mo? Ganun po yung nangyayari. Pero kung nakatingin ka kay Kristo, na si Kristo lang yung kailangan mo, wala nang iba,
At si Kristo, siya ng lahat, siya yung everything para sa'yo. Makakapag-balance ka ng maayos sa buhay Kristiyano mo. Yan to. Ngayon, ang tanong, sino yung focus mo? Kanino ka nakatingin? Pag nakatingin ka sa iba, ay, yung buhay Kristiyano mo, diba, tatamaan mo pa si pastor. Nakuha niyo po? Pero kung nakatingin ka lang kay Jesus, maayos. Diba po? Ang gandang prinsipyo, ano po, na sana natutunan natin. Pag nakatingin ka sa iba, ay, madi-discourage ka dyan. Pero kung sa Panginoon ka lang nakatingin, kayang-kaya yan. Kasi siya yung tinitingnan mo, yung Panginoon nga, ganito, ganyan yung ginawa niya para sa akin, ako pa kaya. Yung Panginoon nga, minahal niya ako ng todo, ako pa kaya. Yung Panginoon nga, ginawa niya yung the best niya para sa akin, ako pa kaya. Amen po? Yung Panginoon nga, pagod na pagod napako siya sa krus. Okay? Lahat ginawa niya para sa akin, ako pa kaya. Ibabalance mo ngayon, yung sa church, sa bahay, sa trabaho, mabalance mo maayos yan. Bakit? Kasi nakatingin ka sa Panginoon. Wala naman sa atin dito po yung hindi napapagod. Lahat tayo napapagod. Pero dahil nakatingin ka sa Panginoon, yung pagod na yun, iniisip, okay na yan. Magpapatuloy ako. Amen po? Gagawin ko the best ko para sa Panginoon. Last, letter C. Dahil doon, Jesus is now receiving the results. Sabi niya po dito sa verse 2, and is set down, ano po nakasulat? At the right hand of the throne of God. Ngayon, nasa kanang kamay siya ng trono ng Diyos. Nasa langit po siya. Okay? At ngayon, meron tayong kaligtasan. Pwede na tayo makapunta ng langit. Lahat tayo na nagtiwala sa Kanya. Sa ating mga bisita po natin, ang tinuturo natin po sa inyo is hindi about religion, kung hindi yung relasyon sa Diyos. Kaya hindi kayo nagtataka, yung Baptist, di kilala eh. Mas kilala pa yung born again eh. Iglesia, kilala yan. Katoliko, alam niyo yan eh. Pero yung Baptist, ano yun? Ano yung Baptist? Diba? Yung baptize, ano yung baptize? Diba? Hindi nyo kilala. Kasi bakit? Hindi naman kasi namin pinopromote yung religion. Ang pinopromote dito, yung relasyon sa Diyos. Na si Kristo yung namatay sa krus para pagbayaran yung kasalanan natin lahat. At pag yung tao nag-pray siya, Lord, inaamin ko na makasalanan ako. Lord, pinagsisisihan ko yung kasalanan ko. At Lord Jesus, dalhin niyo ako sa langit balang araw. Sila daw yung mabibigyan ng buhay na walang hanggan. At langit po sila balang araw. Amen po? Ngayon sa mga bisita natin, kung hindi nyo pa nagawa yan, ano po, kausapin niyo po kami. Kung may pagdududa ba, Pastor, ang gagawin ko, hindi ako sigurado balang araw langit. Yan po yung tinuturo namin. At sana kung kayo maalis dito, hindi kayo sigurado. Sayang naman na tinuturo namin to tapos hindi mo makukuha na po. At yung mga kapwa ko Kristiyano sa pagtatapos natin, ina-encourage ko po kayo na magpatuloy tayo. Yung takbuhin natin bilang isang Kristiyano, inaalala mo, ayusin mo. Kasi bakit? May nakatingin sa akin sa langit. Kasi bakit? Yung ibang tao nakatingin sa akin. Kasi bakit? Ayusin ko yung buhay Kristiyano ko at i-ready ko yung sarili ko kasi yung diablo gagawa ng paraan para magpabagal sa akin. Imbes na okay na ako sa Panginoon, malapit ako sa Diyos, hindi ko siya ganong ramdam. Kasi bakit? Ang dami mong iba't ibang kinakabisihan eh. Walang problema po sa magiging busy. Pero yung mas maraming oras na yan, at wala ka ng oras dito, ay, doon tayo may problema. Amen po? Mag-spend time ka dito. Kasi bandang uli, pwede ka magmalaki. Amen po? Pwede ka magmalaki. Pero bandang uli, yung Diyos pa rin yung hahanapin mo. Babalik ka pa rin dito. Babalik ka pa rin. Pastor, pag-pray mo ko, may nangyari. Babalik ka pa rin dun eh. So, anong gawin mo? Paglingkuran mo na yung Diyos. Amen po? Maging diretso ka na sa paglilingkod. At yung muli, mag-focus ka kay Jesus. Tingin ka sa Kanya. Huwag na sa iba. Titingin ka sa iba eh. Ma-offend ka lang dyan. Kasi walang taong at walang church na perfect. Amen po? Kasi, at kung meron man kayo pakinggan niyo po ka, kung may makita kayong perfect church, yung pastor di nagkakamali at yung mga tao hindi nagkakamali, huwag kang papasok dyan. Kasi bakit? Pag pumasok ka dyan, ikaw hindi ka perfecto eh. Hindi na siya perfect nun. Tama?
Kaya wala. Pero wala akong makikita. Kahit isa wala. Walang perfect church kasi lahat ng nasa church, hindi rin perfect. Pati pastor. Amen po? So, anong gawin mo? Tingin ka sa Panginoon. Huwag sa mga anak mo, sa asawa mo, sa mga lolo mo, lola mo, tita, tito mo, na nakasama mo mag-church. Huwag sa mga ibang fellow Christian mo dito, huwag sa ibang young people. Huwag ka sa kanila tumingin. Tingin ka sa Panginoon. Amen po? Tayo po tayo lahat. Mabilis lang po tayo ngayon. So, habang nakapikit na mata, nakayuko yung ulo, kumusta po tayo sa ating buhay Kristiyano? Nakafocus ka ba sa Panginoon o marami ka bang ibang focus dito sa mundo? Ano yung nagtitrigger sa'yo na maglingkod? Sana nagtitrigger sa'yo kasi inaalala mo na si Kristo, minahal ka niya at si Kristo ginawa niya lahat para sa'yo. So anong gawin mo? Gawin natin yung the best natin para sa Panginoon. Kumusta po ba tayo sa ating pong buhay Kristiyano? Sa ating pong mga bisita, kung hindi ka pa sigurado, balang araw langit, mag-pray ka lang. Sabi mo, Lord, inamin ko na meron akong kasalanan. Lord, pinagsisisihan ko yung mga kasalanan ko. At Lord Jesus, dalhin niyo ko sa langit balang araw. Tinatanggap kita bilang sarili kong Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ganun lang kasimple ang sabi ng Biblia. Yung Panginoon, papakinggan ka niya. At yung Panginoon, dadaling ka niya balang araw sa langit. Sabi po yan ng salita po ng Panginoon. At naniniwala po tayo, pag sinabi ng Biblia at pag sinabi ng Diyos, tutuparin niya po yan. Sige po, habang nakapikit ang mata, nakayuko yung ulo, pwede ba tayo manalangin sa Panginoon? Sa mga kapwa ko Kristiyano na nandito po ngayon, kumusta ka sa buhay Kristiyano? Marami ka ba bang ibang tinitignan? Marami ka pa bang ibang kinabibisihan? Marami ka pa bang ibang mga ginagawa na yan yung nagiging dahilan para hindi ka talaga makalapit sa Panginoon? Tandaan niyo po, ang school na yan na kinakabisihan mo, pag hindi ka binigyan ng katalinuhan ng Diyos, hindi ka papasa dyan. Ang trabaho yan na kinakabisihan po natin na po yung mga adult natin. Pag hindi ka binigyan ng lakas ng Diyos at binigyan ka niya ng sakit, hindi ka pa rin makakapagtrabaho. Bandang huli, yung Diyos at yung Diyos pa rin ang hahanapin mo. So, kumusta po tayo sa ating buhay Kristiyano? Yung Diyos ba talaga yung hinahanap mo? O marami pa tayong kinakabisihan sa ating buhay? Sige po, habang nakapita mata na kayong ulo, pwede ba tayo mag-pray ng kahit panandalian ako? Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa mga napakinggan namin ng inyong salita. Panginoon, tulungan niyo po kami lahat na unahin na po namin kayo sa aming pong buhay. At yung buhay Kristiyano namin, yung mag-focus po kami. Ngayong 2025, lagi ko pong ina-encourage po yung kapwa ko Kristiyano na nandito ngayon, na simulan na namin ng tama at magkaroon na kami ng desisyon na sundin po namin kayo ng totoo at seryoso na sa aming pong buhay. Panginoon, dapat ito yung mag-trigger point sa aming pong buhay na walang kahit anuman na magpapahinto sa akin sa paglilingkod ko sa aking buhay Kristiyano at makakapag-trigger sa akin na maglingkod ng totoo is inaalala ko, may mga taong nakatingin sa akin. Baka tinitignan ako ng mga anak ko, tinitignan ako ng asawa ko, tinitingnan ako ng mga pamilya ko kung totoo ba ako sa aking buhay Kristiyano. Kaya Panginoon, tulungan niyo po na magseryoso kami. At yung huli, Lord, Panginoon, tulungan niyo po kami. Yung maging trigger point namin, bakit kami maging seryoso? Kasi, Panginoon, kayo, minahal niyo kami. Kayo nga, Lord, naghirap sa krus para lang iligtas po kami. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na magseryoso. Na gawin rin namin lahat
para makapaglingkod po kami, mapasaya namin kayo sa aming pong buhay. Purihin po kayo, Lord, sa lahat ng bagay nito. Lahat yung dinadalahin ko sa dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so salamat po sa lahat na nakikinig po. No?